Ayan. Wait lang. Ayan. Welcome to my first episode ng vlog ever. This is the first episode after ng pilot episode ko na siya note way back Monday pa ata yun. And, if you're new to this, lalo na kung nanonood ka lang sa YouTube, this is a podcast and I usually have my flow na hindi siya yung kailangan mong panoorin talaga. So, just put your earphones on, ganun. Kung may ginagawa ka, magluluto, naglilinis ng bahay, or maybe mamaya mo na gawin to if you're doing some mundane tasks. So, yun lang. Ganun kasi yung nung video na to. So, medyo backtrack lang muna ako dun sa progress ko before nung pinakauna kong video. Actually, hindi ko pa siya na-edit, hindi ko siya na-upload kasi I was, what they call this? I was not aware na hindi pala ganun kadali mag-post sa Spotify. Akala ko para siyang YouTube lang na you just have to click upload. May creator studio na sa YouTube, yun pala kailangan pa ng host. So, hindi ko pa siya naasikaso kasi ang dami ko ring ACADS and tatlo yung subjects ay tatlong courses na kuha ko ngayon. So, ayun. And pagkapanood ko pa lang nun, unang napansin ko is how awkward I am in front of the camera. So, ewan, because maybe yun yung unang beses ko na nagharap sa camera and ngayon kasi I'm here sa discussion room ng UFLB, so you reserved this. And ewan, medyo nahihiya kasi ako nun because I was the only person na parang for 8 people tong discussion room and mag-isa lang ako nag-ano. Pero mid-year naman kasi ngayon, so kanina nung chinek ko rin na nag-reserve ako dito, wala naman talagang, halos wala naka-schedule. So, ginrab ko na, hindi na rin ako nahihiya. And yun pa, isa pang naging napansin ko is how low my voice is. So, ayun, wala rin pa ako kasing mic noon and now, medyo bumili na ako. I invested in a better audio na. And last thing is eto, feeling ko hanggang ngayon nagagawa ko siya. I'm consciously aware of it na tingin ako ng tingin dito. I don't know why. Na na-awkward din ako sa camera or what, pero hindi pa kasi ako sanay. So, I'll try to keep my focus on that little circle ng camera as much as possible para, alam mo yun, I get your attention. Pero, yan. Sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin, I am Carmelo George S. Durder, BS Economics student. Junior na ako this coming semester. So, on August 19 ata ang pasama namin. I'm an upcoming junior, pero I'm currently taking mid-year kaya ngayon nandito ako sa UPLB. So, I'm a University of the Philippines Los Baños student and I'm currently taking BS Economics. So, ang topic natin for today's podcast is we're going back to my first freshman years, no? Nung ako'y first year student pa lang. And let's discuss ano ba yung mga ginawa ko nun. And maybe siguro pwede na rin natin pag-discuss ano yung mga dapat hindi ko rin ginawa nung mga panahon na yun, so that I could survive UP, the UP system as a whole. Kasi sabi nga nila, ang pinakamadaling exam mo daw actually, I do believe this din, na ang pinakamadaling mong exam is yung UPCAT and not and compared sa mga finals here sa UP, like sobrang hirap talaga. So, mas madaling makapasok daw sa UP kaysa makalabas. And yeah, now thinking about it, actually, um, I didn't really took the UPCAT kasi pandemic nun. So, UPCA lang yung sa'min. We just pass our grades and I've never, we, nung batch ko, we've never really experienced what it's like to take the test. So, if nanonood ka ngayon na freshman ka and you're curious, so medyo dun baka hindi tayo makarelate.
Pero yung unang pasok ko sa UP, diretso hybrid na. Like yung normal na araw nun, like tapos na yung pandemic, pababa na 2022, I'm batch 2022 kasi. And hindi na siya online classes purely talaga, hybrid na siya. So, first sem ko, first year hybrid, pero second sem ko, first year is, um, alam ko medyo full face to face na siya, eh. Lahat ng klase ko nagpapa-face to face na. Nung first year, lahat ng GEs ko online lang. Yung majors ko, which is Econ 11 tsaka yung Math 25, hybrid. Yung Econ 11, online lahat ng lectures, pero yung recitation classes namin was, face to face, and yung exam namin sa Econ 11 is face to face as well. Sa Math 25 naman, lahat, halos buong sem is online. Online yung classes is online. Tapos, um, yung finals exam namin, which is required, which is the only exam I took na only finals exam na tinake ko was face to face. And like departmental siya, so like ayun, ibang experience talaga siya. So, talo na tayo sa tips siguro. So, first tip na tuwang-tuwa ako, na feeling ko I'm really grateful at my old self for doing, was, socializing nung first sem. Sobrang important ang socialization. And bilang introverted ako, one thing na really, helped me to force myself to socialize was joining an organization. So I joined an academic org, which is the UPLB Economic Society. So ayun, shoutout sa inyo, Econsoc, if may nanonood sa inyo. Pero ayun, I I joined the UPLB Economic Society like first sem, first year lang, and I was lucky enough because dati bawal ata sumali ako ng ACAD org, ang mga freshies. Pero during my time, and maybe the last sem before join I entered the academe. Academe ba? Tama ba? Ayun, before I joined bawal pa, so yeah, I was lucky. And ayun, ibang experience talaga kasi first of all, ibang-iba kasi talaga sa college, lalo na kung like big college ka like UP Diliman, gano'n, UPLB. Hindi na siya yung typical, like 'di ba, elementary mo, kung sino yung kaklase mo sa isang subject, siya na yung kaklase mo araw-araw. Like from first quarter to fourth quarter hanggang matapos yung school year, siya pa rin yung kaklase mo. Same with high school. And alala ko pa nga, nung elementary, like araw-araw yung klase mo. Then high school nagsimulang yun nga, hindi na araw-araw. May certain schedule na lang. And then ngayon sa college, sa'min dito sa UPLB, ang pasok is from Tuesday to Friday lang, for subjects yun, may exceptions minsan na alam mo may nagpapapasok ba ng Sabado? Monday ang madalas may nagpapapasok, pero that's for like NSTP, yung mga required ng sa government na like ROTC, gano'n, LTS, CWATS. And yun, kakaiba siya kasi every class na na napapasukan mo is like iba-iba yung mga taong makakasama mo, iba-iba yung mga magiging classmates mo. Except na lang kung may super classmates ka. Super classmates yung tawag namin sa mga classmates namin, like kaklase namin sa lahat ng courses na tinitake mo. Pero ako, the first year ko, I did not have any super classmates. So, bawat bawat, um, class na tinitake ko, iba-iba talaga yung naaano ko. And that was very hard for me bilang hindi talaga ako ma-approach na tao. Ah,
Unlike nung high school na ako kasi it really takes time for me to, what do you call this, uh, befriend someone ba ang tamang term? Pero ayun, sa college wala kang gano'ng time kasi you only meet twice a week and that's only for 1 sem. After ng sem na yun, after mo matapos yung course mo, 1 sem pala if, ano, if liminus na makaka-relate kayo if high school student ka nanonood or lower. 1 sem is like 2 quarters lang. First quarter, second quarter, or third, fourth quarter sa elementary and high school. So, talagang maikli lang siya and you'd really have no time to bumuelo pa. Like kailangan talaga pagpasok ng ano mo, may makilala ka kasi ang hirap. So I can stress out how much important it is para magkaroon ka ng connections kasi feeling ko naman nung high school and elementary, alam niyo naman yung mga sinasabi na iba iba talaga yung may kasama kang mag-aral, may nakakatulong kang gumawa ng assignments, like may nakaka-discuss ka with ng lectures. Sa college kasi wala, eh, halos self-study lang and dito, unlike elementary and high school na teachers ang tawag pa nga and sa college, it's a professor na. Professor na yung ano niyo and itong isang sinabi sa'kin ng professor ko na hindi ko makakalimutan. Ang teacher sa elementary and high school is job niya na talagang turuan ka, kailangan na makaintindi ka. Here in college, ikaw na yun, ikaw na may obligasyon na matuto ka. Ikaw na bahala kung gusto mong pumasok or hindi. Ikaw na bahala kung mag-participate ka or what. So, it is your responsibility na talaga matuto. Ibang-iba na talaga siya from elementary and high school. So, dun papasok yung importance talaga ng socialization kasi it is much better talaga 'pag may kasama ka. And ayun nga, going back with my strategy back then, uh, since hindi nga ako ma-approach na tao, I joined an organization, the UPLB Economic Society. So, ayun, ah, siguro sa next podcast ko na lang experience ko on joining on it kasi like kakaiba talaga siya. It's another kind of a different experience, a unique and an unforgettable one. Um, pero pero yun, tina-try ko kasi magtanggal ng sorry. So, medyo tumatingin pero ayun, joining the UPLB, it forced me to socialize. Ang kagandahan kasi sa isang org, lalo na isang academic org, kasi, if you don't know, marami pang ibang types ng orgs like mga non-academic orgs, like sa'min may mga like Silakbo, like UP Silakbo, which is parang puro bands sila gano'n, ta's mga dance troupe na orgs, ah, volleyball orgs gano'n. Ang kagandahan sa academic org, which is very helpful kung freshman ka, is yung mga ka-org mo dun ang mga magiging ka-org mo is yung mga ka-course mo. So, usually ang kagandahan dun, maalala ko pa nga nun, since puro same courses kayo sa org, like mine, UPLB Econsocial, exclusive lang siya for BS Economics students. May jumpstart ka na agad na makakakilala ka kasi like parang sa org required kayo na maging close talaga. Hindi naman required pero it's parang ano bang tamang word dun? It's a good idea? Nasa dulo na siya, hindi na ako pero I can't remember what word to say. Ayun, na ang kagandahan sa may org is magkaka-course kayo and yun nga,
I still can remember na parang kalahati ng class ka-org ko, parang gano'n. Like, talagang 'pag pumasok ka sa isang class, hindi ka na manghuhula na mag-start na makipag-socialize pa kasi pagpasok mo sa, klase, first day ng class, ayun na, may kilala ka na agad kasi for sure meron kang ka-org dun sa class na yun. So, that's one tip na I can give you is join an academic org as much as possible, na if kaya mo pa nga yung exclusive lang talaga sa course mo. And ayun, second tip ko is eto, medyo for second sem na 'to kasi for first sem sa UPLB lahat ng courses mo is provided ng school. So, if you don't know, sa college, ikaw nang pipili kung anong mga klase mo. Like, anong oras mo anong oras yung klase, ah, ah, literal na ikaw pipili ng kung anong klase yung gusto mong pasukan. There's a list of classes like sa GEs, marami kang puwedeng pagpilian and pipili ka lang dun like though may mga GEs kasi na GEs is general elective na parang mga minor courses lang na parang katumbas siguro ng ano ba, ESP mga gano'n na non-related sa course mo and may list na ibibigay sa'yo and you just have to choose. May mga required dun which is called, GE ano bang tawag nun? Basta may mga GE na required which are STS, Science, Technology, and Society ba? Then, here sa UPLB lang 'to, kasi for different campus, I'm not sure if iba, pero alam ko iba, eh. So yun, isa is SES, required 'to. Pangalawa is arts and pangatlo, history or CAS sa Sayan. Communication 10, Com 10. Yun yung nabanggit ko sa pilot episode you haven't if you've watched it na. Com 10, tapos lima lang ata, I'm not ay, ethics pa pala, ethics, then PI10 which is Lives and Works ni Rizal na required for all campuses. Required kasi nasa law siya, na Rizal Law RA 1425. So ayan, I'm currently taking it sa mid-year kaya medyo naalala ko pa what law it is. So ayun. Pero yung iba marami yung mga kinuha ko na hindi required was Math 10, Philosophy, tsaka ano yung isa? Ayun, SAS, which is Self and Society ba? SAS. So, ayun, ta's may mga sa'min sa economics may mga free elective pa. Like legit, ikaw pipili ng class mo. Kasi by the start of the class, may registration kayong gagawin pa. And yun. Another tip ko dun is schedule your classes well. Like talagang planuhin mo. I mean, sa mga feeling ko wala ka namang choice talaga masyado with your first year kasi ang priority sa pagkuha ng klase is pabalikan. So graduating, junior, sophomore, freshman. So, laging huli ang freshmans sa pagkuha ng subjects. Pero if you can, try as much as possible na planuhin mo talaga yung schedule mo. Kasi, ito unang tip. Here sa UPLB, lalo na sa UPLB, yung classes mo is, again, compared to elementary and high school na scenario, hindi ka nakaupo lang sa isang classroom. Like, you are going to transfer from classroom to classroom. So, kung kunyari ngayon, galing ako ng Economics 101, Econ 101 ko. Para pumunta ako sa susunod na class ko, like let's say ethics, I have to transfer a different classroom para para pumasok sa klase na yun. And ang mahirap dito is like, buti kung like next door, like room next door lang siya. No.
sa college, lalo na with a campus this big, UPLB, kabilang building pa siya and like it's blocks away. Like ako masuwerte pa nga ako kasi like medyo malapit yung SEM and CAS. So, hindi gano'n pero meron talaga kasi some subjects na like for example sa'min, yung HK namin, Human Kinetics, which is also for, elementary and high school, ang PE ang tawag natin. Sobrang layo talaga and minsan kasi hindi kaya ng jeep, kahit like talagang tatakbo ka, kasi hindi nadadaanan ng jeep yung mga buildings na papasukan mo. So, second tip ko is yun nga, i-plan mo talaga na yung schedule mo na 'wag mong pagtatabihin ng classes yung mga subjects na sobrang magkakalayo nung buildings nila. Like for example, ako, economics tapos ethics. Kasi lalo na kung may teacher ka na nagpapa-quiz before sa start ng klase, iyak ako, GG ka dun. Kasi 'pag na-late ka, dito sa college, walang makeup classes, walang makeup quizzes unlike sa elementary and high school. Talagang 'pag hindi mo na-take yung quiz, zero ka na. Eh, kung grade conscious ka like me, talagang ang sakit niya sa ano, na hindi ko siya ma-afford and mas lalo siyang mahirap if mahirap yung subject na yun and yung quizzes na yun is yun na lang talaga yung panghatak mo. So, ayun. And eto last tip pa with, planning your schedule well is never take an 7 AM na class, like legit. Ang klase ko, naalala ko pa nun nung elementary and high school, 'di ba, ay sanayan naman na tayo nung elementary and high school na gano'n kaaga yung klase mo, 7 o'clock ta's dire-diretso like kung half day ka lang, may ibang schools na half day lang, may iba full day. Sa college hindi, nakakapagod talaga siya, nakaka-drain siya. Hindi mo kakayanin na 7 o'clock ta's dire-diretso. Kung gagawin mo yung schedule mo ng same na from ng high school to college, hindi mo feeling ko kakayanin mo kung prodigy ka. Pero ako, I never was ano, so yeah, save yourself. Don't take 7 o'clock classes kasi ang hirap talaga. Madalas kung di ako late, ina-absentan ko na talaga yung mga 7 o'clock classes ko kasi sobrang hirap talagang magising. Like, hindi ako sa sobrang pagod mo madalas kasi kahit may alarm ka hindi ka magising. So, ayun. Um, so next naman is ayun, na-discuss na natin kanina nga na may naa-absentan ako and ah, sinabi ko rin na mas mahirap lumabas sa UP kaysa pumasok. And one thing na kailangan mo rin malaman is to know aling mga classes yung mga isasakripisyo mo and alin yung mga papasukan mo talaga. Like this is an economics term, the concept of trade-offs and opportunity cost. So, minsan kasi talaga lalo na 'pag mabigat yung ano, may mga kailangan ka talagang isakripisyo. Like kung kunyari, ang majors mo sunod-sunod, may dalawa kang sa araw na 'to like on Tuesday, mid-year exams niyo sa dalawang majors mo. Ako 'pag gano'n, like literal yung mga minor subjects ko na GEs gano'n na feeling lalo na kung magle-lecture lang sila, ayun ina-absentan ko na talaga sila. Like, be strategic in ano, in taking your classes. Kasi wait lang excuse me. Kati ng ilong ko. Kati. Hindi na-cancel yung na-cancel yung bahin ko. Pero ayun, be strategic with, your classes kasi hindi kasi Superman. Unless yun nga again prodigy ka na kaya mo. Kasi isasakripisyo mo na yun nga, eh, kung magle-lecture lang naman sa isang GE, puwede mo naman aralin yung ano, eh, and yun pala yung isang kagandahan sa college, walang pumipilit sa'yong pumasok. And lalo na yung iba na may mga professors kasi na hindi pa kumukuha ng attendance. So, like, wala talagang incentive to go to class. Although, may rule pa rin naman si UP na
may numbers of absences ka lang bago ka ma-drop. Kasi 'pag lumagpas ka na like 20% ba o 30% ng classes ang kailangan mong attendan para hindi ka ma-drop. So, para hindi ma-drop yung course na yun kailangan mong pumasok ng like 70% or 80% of the class. I'm not quite sure ilang percent kasi parang hindi ko pa naman naubos yung absences ko, pero ayun. You really have to be strategic kasi, you have to know ano yung mga priorities mo. And usually ang mga pa-prioritize mo talaga is yung mga major subjects mo, lalo na yung mga major subjects mo na talagang tagilid ka na and you really need, extra push. Kasi like ako, hindi ka naman mag-exert ng same effort. I mean, hindi ka naman kasi talaga makapag-exert ng same effort like sa majors mo and sa minors mo kasi sobrang mas mahihirap talaga naman talaga yung mga majors mo. And ayun, 'yun ang another tip ko. This third, fourth is the importance of not procrastinating. I mean, nagpo-procrastinate ako, don't get me wrong, pero as much as possible iwasan mo siya. So again, yun nga, medyo ano lang 'to, parang counter lang dun sa argument ko kanina kasi, yes, puwedeng umabsent ka nga, pero ang hirap din kasi 'pag naipon yung mga classes mo. So first step ko is after your, um, after your class, lalo na sa mga majors, try as much as possible na aralin mo talaga siya pagdating mo ng bahay. Kasi hindi mo siya mage-gets ng isang like legit, kahit ang hirap maintindihan ng isang lesson ng isang upuan lang. Unlike nung high school or elementary na naalala ko nga nung elementary, 'pag may nag-discuss yung prof ko, kunyari discuss siya, ano bang puwede, area ng hindi, wag naman, wag math. Ah, let's say, verbs, nagturo siya ng verbs. Yung gano'n, isang upuan lang makikinig ka, talagang papasok na siya sa isip mo, eh, kasi like simple lang siya. And 'pag nagpa-exam na minsan nga hindi na ako nagre-review kasi talagang madali lang siya i-retain. Dito sa college hindi kaya ng stock knowledge yun talaga. You really have to exert the effort, you really have to put in the hard work kasi mahirap na talaga siya. And kung matalino ka nung elementary and high school, throw that ego, that pride in the trash kasi hindi talaga siya gagana. Magiging bobo magiging bobo ka sa college talaga. And eto dagdag ko na lang din tip, skip na siguro tayo ng tip, is be okay with getting, low grades. So, hindi naman okay na, sige magpabaya ka sa pag-aaral, pero don't be too perfectionist. Kasi kung ako nasanay ako nung elementary, high school din, na madali lang makakuha ng perfect sa mga exams, eh. And ayun, like little to no effort pa yun. And ngayon sa college, aral na ako. Like bilang pa rin, like isa pa lang ata ang exam na nape-perfect ko sa buong stay ko dito sa UPLP, like gano'n kahirap. And eto pa, isa pa, never pa ako nakakuha ng zero kahit ano, quiz, homework, kahit saan nung high school or elementary ko. Pero ngayong college, like na-zero talaga ako. And 'yun, you have to be okay with it kasi sobrang sobrang stressful kung ipa-punish mo pa yung sarili mo na alam mo yun, may gano'n din kasi ako naging problema ko nung first year ko na nung una kong natanggap yung pinakauna kong zero, like kine-question ko sa sarili ko na parang, "Ay ba't gano'n?" Parang ang ang bobo ba ako gano'n, like parang gano'n, like talagang nakakawindang siya lalo na kung achiever ka, and I'm sure kung pumapasok ka sa UP, achiever ka nung high school and elementary. So ayun, uh, free yourself from that perfectionist ano, and be okay with failing from time to time. Basta as much as possible ipasa mo yung course na yun. 'Di baling bumagsak ka sa isang quiz walang problema, isang prob set walang problema,
hangga't pumapasa ka sa course na yun, uh, be okay with it as much as possible. If you can strive to be better, why not? Pero if in learn to know what things you can control and what the things you cannot. Kasi 'pag pinilit mong kontrolin yung mga bagay na hindi mo naman kayang kontrolin talaga, mababaliw ka dito sa UP. And yeah, um, so medyo ano 'to, medyo ano yung tip na yun 'no, kasi baka iniisip niyo tatamad-tamad ako, pero yeah, it works for me and actually, not to brag about it, nasa ano pa rin naman ako, I'm still running from Latin honors and it's something na talagang useful tip siya sa'kin na to as much as possible, lahat ng kaya mong tanggalin na stress, tanggalin mo na sa kasi sobrang stressful talaga ng UP. Hindi mo kakayanin kung you'll be so hard na sobrang you'll punish yourself from doing mistakes, ayun. So, yun nga, balik na tayo. So, ayun, things na magagawa mo rin naman para maiwasan yung mga gano'ng bagsak is yun nga, again, yung sa last step ko, which is to review your lessons after your class kasi hindi mo talaga siya makukuha ng isang take lang. And usually, feeling ko kung iko-compute mo yung hatian sa pag-aaral ko dito sa UP, like 20% lang dun natututunan ko sa prof, 80% nun self-study. Lalo na dito sa UP na ang daming readings talaga, yung GE nito. Eto hindi ako mahilig magbasa, sobrang hindi ako mahilig magbasa nung elementary and high school ako. Pero dito sa UP, you'll be given like readings na onti na yung ano, 15 pages, onti na yun. Like 15 to 50 pages na mga readings. Sa GE pa lang 'to, So, like ang hirap talaga and super important talaga ng books na self-study kasi 'pag hindi ka nag-self-study, again, hindi talaga gagana yung stock knowledge na. Hindi gagana yung kung ano lang yung sinabi nung prof mo, yun yung ano. Lalo na isa pa, ang exams kasi dito sa UP, hindi ko pa kasi nakita yun nga, hindi ako nakapag-take ng UPCAT, so I can compare it to UPCAT. Pero ang exams kasi sa UP is hindi na yung multiple choice na elementary, high school na kunyari, ano ba, let's think of an example. What is the powerhouse of a cell? Parang gano'n. A, nucleus, B, cell wall, or C, mitochondria. Hindi na siya yung gano'n na talagang magkakabisado. Never, 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 never pa ata akong naging kabisote dito sa UP. Puro analysis dito. Like thinking critically, yun yung gano'n yung mga exams na na i-aano sa'yo. Ah, and actually ngayon medyo tina-try ko mag-isip ng example but it's really hard kasi talagang kailangan nag-think ka outside the box. And to be honest, hindi ko nga alam paano ginagawa ng mga professors yung mga exams na yun when I was even first year kasi grabe, like ang taas sobrang taas ng tingin ko sa kanila for doing those things. Siguro mag-isip tayo ng siguro i-reformat ko yung task kanina na, um, ang hirap talaga wala akong maisip na in the back of my head na kasi siyempre ang puro rin economics na, so I don't think you really can relate, pero ayun, stresses out. Tas pangalawa yun nga sabi ko kanina sa pagiging strategic sa pag-absent niyo is avoiding procrastination. Kasi lalo na yung mga classes na hindi nagte-take ng attendance, gano'n. Kaya important na maaral mo siya after class talaga kasi maiipon at maiipon siya, eh. Sa college kasi hindi naman na siya yung kagaya sa high school and elementary na first quarter may finals, may quarterly exam, second quarter may exam, third quarter may exam, fourth quarter may exam, ta's sa mga gitna nun may mga quiz pang binibigay, mga long exams. Sa college hindi, minsan nga may grades, may mga subjects ka na makukuha na like parang sa buong course na yun, 'di ba ang grading system pa nga if tama ako ng pagkakaalala, parang 50% output,
sa high school, elementary, 30% let's say mga ano, quizzes ta's 20% homework, parang mga gano'n ang hatian. Dito sa UP hindi. Meron akong prof na ang ano niya, ang hatian niya sa grade 90% exams, 10% problem sets. So, ang mahirap dun isang sem lang yun and ang exams niya is 3 lang. So, ibig sabihin, yung 3 exams na yun, bawat exam 30% na agad ng grade mo. And magkakaroon ka kasi talaga ng tendency na lalo na kung hindi nagbibigay ng quizzes yung professors mo na talagang i-procrastinate siya na aralin mo na lang lahat ng lessons on the days before the exam. And ako, actually kinakantyawan pa nga ako dito kasi parang may mga mga kaibigan ko sinasabi sa'kin na ano, ay like kunyari 'pag may nag-aaya sa'kin ng basketball ta's sinasabi ko, "Ay may exam po ako, eh." Ta's sinasabi nila sa'kin 'pag inaaya nila ako ng basketball, nung mga sumunod na 'pag hindi ako umuo, 'pag sinasabi kunyari, "Uy, ayain naman natin si Carmelo na mag-basketball." Ta's may sasabat na kaibigan ko na sabi, "Ay hindi puwede yan kasi may ano yan, eh, may exam yan next month." Gano'n. Like nagre-review daw ako 1 month before. Pero it's important kasi talaga na lalo na kung gusto mong maghabol ng Latin honors, it's important na maaral mo na maintindihan mo na agad yung lesson days before or months if kaya, or weeks if kaya, before the exam. Kasi dapat eto ang rule ko sa sarili ko din, na as much as possible, the days, 2 days, 3 days before the exam, review na lang talaga siya. Hindi yung 2 days, 3 days before the exam, dun mo pa tina-try intindihin yung concepts. Talagang mababaliw ka na nun. Talagang mapipilitan kang magpuyat nun, mapipilitan kang mag-all-nighter, mapipilitan kang hindi matulog and based on my experience, sobrang detrimental ng wala kang tulog days before exam kasi na-affect niya talaga yung performance mo. So as much as possible is intindihan mo na agad yung lessons mo the day or within the week na binigay yung lesson na yun, para hindi siya maiipon. Kasi talagang mahirap ang exams. Mahirap ang exams sa UP. Andalang ng nagkaka-perfect. May mga exams pa nga na parang walang pumapasa. May mga exams na paisa-isa lang yung pumapasa. Gano'n siya kahirap. I'm not scaring you, but I'm trying to prepare you for the worst. Like, literal, for the worst. I'm trying to prepare you for the worst. Kung titignan mo pa nga dito lalo na sa UPLB, walang nakakasuma halos. Sa'min nga sa BS Econ, ang huling nakasuma pa ata sa'min ayon sa orientation namin is summa cum laude is 2005. So, gano'n talaga kahirap. Kasi ang hirap maka-perfect and madalas yung ibang exams mo pa is hindi ka walang halos pumapasa sa exam na yun dun sa klase. Gano'n siya kahirap. So, as much as possible, prepare, prepare, prepare. Prepare, prepare, prepare. Ah, so ano pa bang tip ang puwede kong masabi? Siguro let's ano na lang din sa last na lang na what should I have not done? Siguro ang pinagsisisihan ko na lang was not really knowing what I want nung first year ako. Kasi I was too afraid nung first year ako na kung gusto mong maging Latin honors, mag-Latin honors ka. Kung gusto mong enjoyin yung college, enjoyin mo yung college. There's no try to be firm from the start pa lang as much as possible. I know this is a hard decision to make and hindi mo siya makukuha right at the bat. Pero ako kasi, ang gusto ko naman kasi talaga was to get the Latin honors. So, yun nga, nung first year ko, I tried studying that much. Kaso, my friends told me na parang they became worried of me kasi parang puro daw ako aral na lang aral, like
lalo na dito sa UPLB naku, balaan ko na kayo. Malakas ang inom culture dito, like hanging out, et cetera. Walwal kung walwal dito every night. So, ayun they were ano, they were word of me na parang wala na akong social life, gano'n, and puro aral na ako. Pero I was right from the start kasi I was, um, contented naman na with my social life and academics naman talaga yung ano ko kasi nung high school and elementary ano siguro for next topic na lang 'to. High school and elementary never naman din talaga ako naging top ng class, like I don't really I'm not an achiever nung elementary and high school. Ngayong college lang ako nag-ano kasi ewan gusto ko lang din siya ma-try and ayun, pagdating kasi nung bandang second sem na nung first year kasi sobrang taas ng grades ko, like pasok ang aking grades sa halos summa na nga, eh, like I was barely summa cum laude standing nung first sem ko. Nung second year ko nag-lay low ako ng onti kasi yun nga parang binalaan ako ng mga ano na baka hindi ko na na-enjoy in college. And now looking at it, I did enjoy naman college. I was too masyado kong iniisip yung iniisip nila and hindi naman sila yung magde-decide for you. Dapat hindi sila yung magde-decide sa'yo kasi mas kilala mo yung sarili mo. Mas alam mo kung ano yung mas gusto mo. Ewan, I'm not really a party goer din kasi talaga. And yun yung mali ko na parang pinilit ko na makipag-socialize, magbawas sa ACADS, mag-time na sa ACADS kasi I was afraid na baka tama yung mga friends ko na ano. Pero ayun, as much as possible, get your priorities straight sa umpisa pa lang bago ka hindi naman bago pumasok. Kasi mangangapa ka pa rin naman kasi talaga kasi different experience talaga ang college compared sa high school and elementary. And actually nga, from elementary to high school, nung high school ako, may culture shock pa rin, eh. Paano pa ngayon yung high school to college, iba talaga. Lalo na katulad ko na UPLB, ang layo ko sa bahay. I'm from Cavite pala. So, ayun, I'm from Cavite, so nagdo-dorm ako. So, mag-isa ako sa I'm away from my family, so that's a different experience talaga. So, ayun, I think I've said everything naman na that I want. Eto pa, siguro habol na lang pala dun sa ano, sa time management. Eto more on micro, medyo macro yung kanina, eh. Ito medyo micro tips na rin bigay ko. Utilize Pomodoro, utilize Google Calendar. Like, try niyo i-search sa Google what's time boxing, gano'n. Try to, to use Pomodoro. Ang Pomodoro ginagamit ko lang siya 'pag hindi ko talaga trip yung lesson kasi it's a method to force myself to studying. Pero 'pag gusto ko meron ding variation na tinatawag na Flowmodoro. So, siguro sa YouTube ko, I'll try to link some videos teaching this sa link sa baba. Pero if nanonood ka lang din sa Spotify, nakikinig ka lang din sa Spotify, um, I'll or maybe let's discuss it in the next, baka yun nga better discuss it on the next, videos of a podcast na lang na how do I study talaga and what's my learning strategy? Ano ba, ganun, parang ganun ba? Ayun. Yun, utilize Google Calendar for your time management, then use Pomodoro lalo na sa mga subjects na hindi mo talaga trip aralin to force you into studying it talaga and to build on your focus talaga kasi sobrang important ng focus ngayon dito sa 'pag nag-college ka na. So, ayun lang naman, isip pa tayo, feeling ko yun lang naman. I think I've covered everything that I want to say. Um, ika-cut ko na lang siguro 'to, wait lang, bigyan niyo lang ako thinking time. Tumalon na lang ako dito na natanggal ko sa stand ko yung phone ko. Pero yun nga, I think I've said everything naman na,
So yeah. So I forgot to make my Gmail for your questions. Pero bukas promise. For my next video, I'll be saying anong uh, Gmail ko na kung saan kayo puwedeng magtanong. So if you want pala, you can follow my socials, Instagram at mellow_jd, and ano pa ba? Yun lang, Instagram lang meron pa ako, Facebook ko ay meljd07. My name is in Facebook is Carmelo George Derder, and sa Instagram is Carmelo lang ang Carmelo lang ang pangalan ko nun. Carmelo then at mel_jd. And yeah, Twitter, wala kasi akong Twitter, eh. So, yun. TikTok, I'll be making a TikTok account siguro to post some snippets of my videos then. Or ewan, let's try the platform sa TikTok. Pero soon, sabihan ko na lang kayo. Pero yeah, if you want to follow my socials, Instagram at Mello Mellow_JD. MELO_JD. So yun lang. See you on my next podcast. I hope you learned something from me sa mga pinagsabi ko. Almost 1 hour din. So yeah. See you next time. Bye.